Isang maganda at malugod na araw po sa lahat ng nakikinig. Ako nga po pala si Butchok, 35 taong gulang na sa ngayon ay may sarili ng pamilya. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Ang karanasang nagpapatunay na totoo ang mga aswang. Alam kong may ilan sa inyo ang matatawa o iisiping kathang-isip lang ito. Pero ako mismo ang makapagsasabi na hindi sila basta kwento o biro lang. Totoo sila dahil ako mismo ang nakakita. Malinaw na malinaw pa rin sa isip ko ang gabing nagpabago ng buhay ko. Ang gabing napatunayan kong may mga nilalang na mas mabangis pa sa bangungot. Dati, tahimik kaming nakatira sa isang liblib na lugar sa Bicol. Sa lupang minana ni tatay mula sa kanyang mga magulang. Wala kaming kapitbahay doon at tanging bahay lang namin ang nakatirik sa lupain yon. Wala rin kaming kuryente, kaya lampara lang ang gamit namin sa gabi. Wala rin kaming kalendaryo. Malalaman lang naming may okasyon tulad ng bagong taon o pista kapag nakakarinig kami ng paputok mula sa malayo o hindi naman kaya ay malakas na tugtugin. Swerte na lang namin at niregaluhan si tatay ng kasamahan niya sa pangangaso ng relo, kaya kahit papano alam namin ang oras. Malayo din ang paaralan mula sa bahay namin, kaya madalas akong hindi nakakapasok. Sa isang buwan, swerte na kung makapasok ako sa paaralan ng 5 beses. Kaya kalaunan, huminto na rin ako sa pag-aaral. Sa pagkakaalala ko, mga 13 taong gulang pa lang ako noong mangyari ito. Kasama ko ang aking nanay na noon ay 9 na buwang buntis sa bunso kong kapatid. Habang si tatay naman ay nangangaso na siyang ikinabubuhay namin. Sa mga panahong ito, hindi ako isinasama ni tatay sa pangangaso dahil alam niyang anumang oras ay maaaring manganak na si nanay. Ano ba yan? Nasaan na ba ang tatay mo, Butchok? Gabi na, pero wala pa rin siya. Madalas naman kahit nagabihin siya, hindi naman siya umaabot ng ganitong oras. Mas maaga pa rin siyang nakakauwi. Baka naman po maraming hayop po na nahuli ngayon si tatay. Kaya natagalan po si tatay, Nay. Hindi po ba? Dinadala pa nila yun sa bayan para ibenta. Siguro po, tinatapos lang niya ang pagbibenta. At isa pa, naghahati-hati po sila ng mga kasama niya sa pere. Oo nga, pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Abay parang may mali. Ngayon lang siya natagalan ng ganito. Noong kamakailan naman, kahit malayo pa ang gubat na pupuntahan nila, siguradong bago mag-alas 9, ay narito na siya. Baka po napagod lang si tatay at nagpahinga lang po saglit. Mamaya lang po siguro darating na po yun. Nay, kumalma ka lang. Wala ka namang makukuha sa kakaisip mo ng kung ano-ano dyan eh. Hindi ko talaga maiwasang hindi kabahan. Kanina pa ako nag-aalala sa tatay mo, Butchok. Nay, sabi ko nga po sa inyo, kumalma lang po kayo. Baka sa kakaisip niyo po ng masama, makaapekto po yan kay Bunso. Sabi nga po ni tatay, kapag ang buntis daw po ay palaging nag-iisip ng masama, pati yung bata sa loob ng tiyan, nadadamay. Madilim-dilim na kasi sa labas, anak. Tapos ang tahimik ng paligid. Ganito rin dati, nung gabing umuwi ang tatay mo. At ibinalita sa atin sa kabilang bayan na wawala ang baka ng kumpare niya. At kinabukasan ay patay na. Hay nako, si nanay talaga oh. Kung ano-ano po iniisip niyo eh. Baka naman po nagkataon lang yun. Huwag mo nang ikumpara pa kay tatay. Si tatay po tao. Yun naman po hayop. Mukha lang pong hayop si tatay.
pero tao talaga siya. Talagang nagawa mo pa magbiro sa mga oras na ito. Pasaway ka talaga. Pinapakalma lang po kita, Nay. Para hindi ka na po mag-isip pa na kung ano-ano dyan. Sigurado naman po ako naligtas si tatay eh. Sanay na sanay po kaya si tatay sa gubat. Oo nga, at sanay siya. Pero kahit sanay, hindi siya dapat ganito katagal kung umuwi. Aba, 10:00 na ng gabi, anak. Baka po may nahuling malaking hayop, kaya po natagalan. Naalala niyo po noong nakaraang buwan, halos mag-umaga na po siya bago nakauwi dahil may nahuli silang baboy ramo na malaki. Sana nga ganun lang ulit. Pero iba eh. Iba talagang pakiramdam ko ngayon. Hindi ko maipaliwanag. Tsaka, para bang may nakamasid sa atin. Saglit akong tumayo at sumilip sa labas ng bintana. Sobrang dilim na nga at tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig. Bumalik ako sa tabi ni nanay at umupo sa kanyang tabi. Nay, wala naman po akong nakikita sa labas eh. Puro dilim lang. Nay, wag ka na po tumayo. Baka mahilo ka pa. O siya, kung inaantok ka na, magpahinga ka na ron sa papag. Ako na lang ang maghihintay sa tatay mo. Hindi rin naman ako makatulog. Tumayo si nanay at saka naglakad-lakad na naman ulit. Mabuti pa po, Nay. Kayo na po ang magpahinga. Kanina pa po kayo lakad ng lakad eh. Nahihilo na po ako sa kakatingin sa inyo eh. Nay, maupo nga po kayo saglit. Hindi kasi ako mapalagay, anak. Para naman po kasi kayong trompo eh. Maupo na lang po kayo rito sa tabi ko, Nay. Hindi yung panay po pabalik-balik nyo riyan sa may pintuan. Baka mamaya madulas pa kayo, matapilok. Sige na po, Nay. Ako na lang po magbabantay. Mabuti pa po, matulog na po kayo. Marunong ka na talaga mag-alala, anak. Para ka na rin tatay mo. Siyempre po, Nay. Kung wala si tatay, ako muna ang lalaki sa bahay na to. Ako po muna ang bahala sa inyo. Saglit nga muna at ikukuha po kita ng kumot. Sandali akong tumungo sa kwarto kung saan kami natutulog. Saka ako kumuha ng kumot at bumalik kay nanay. O Nay, ayan na po. Para hindi na po kayo ginawin. Salamat, anak, ha. Sana nga ligtas ang tatay mo at walang kahit na anong nangyari sa kanila. Nay, ligtas po yun. Alam po ni tatay kung saan siya pupunta. Magtiwala ka lang po. Habang hindi ko pa nakikitang bumabalik ang tatay mo, hindi mapapanatag ang kalooban ko. Sabi ko nga po sa inyo, Nay, wag na po kayo mag-alala eh. Sige na po, ako na po magbabantay rito. Kapag dumating po si tatay, gigisingin ko po kayo kagad. O siya, sige. Magpapahinga muna ako sa loob. Isarado mo na lang din ang mga bintana. Siguraduhin mo na may asin sa bawat sulok. At yung bawang, huwag mong kaligtaan na isabit sa pako, ha? Doon sa gilid ng bintana at pinto. Opo, Nay. Nang pumasok na si nanay sa loob ng kwarto, naiwan akong mag-isa sa sala habang naghihintay kay tatay. Napalingon ako sa bukas na bintana nang biglang may marinig akong kaluskos sa labas. Mahina lang yon, pero sapat para kilabutan ako. Para bang may dumaan sa paligid ng bahay. Dali-dali akong tumayo at isinara ang bintana. Nilagyan ko ng harang na kahoy at mabilis kong isinaboy ang asin sa bawat sulok ng bahay bago ko isabit ang mga bawang sa may pinto at bintana. Gabi-gabi naming ginagawa ito ni nanay bilang panlaban sa mga aswang, lalo na ngayon na buntis siya. Nasa na ba si tatay? Diyos ko, anong oras na oh? Dahil sa tagal ng paghihintay ko, hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang kinabukasan narinig ko ang iyak ni nanay. Dali-dali akong tumayo at sumilip sa labas. Namataan ko doon ang mga taong kasamahan ni tatay sa pangangaso. Nakakapagtaka dahil may malaki silang kahon na dala
at kapansin-pansin din ang lungkot sa kanilang mga muka. Nay! Ano po nangyayari? Bakit po kayo umiiyak? Ang tatay mo, Butchok! Ang tatay mo! Bakit, Nay? Ano po nangyari kay tatay? Wala na ang tatay mo. Patay na siya. Ho! Paano po? Hindi, nagbibiro ka lang, Nay. Hindi pa patay si tatay. Nasaan siya? Palagay mo ba? May panahon pa ako magbiro. Ha, Butchok? Nanay naman eh. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi pa patay si tatay. Hindi pa siya patay. Dahan-dahang binuksan ni nanay ang malaking kahon at doon ko nakita ang katawan ni tatay. Wala na siyang buhay. Halos hindi ko maigalaw ang sarili kong katawan sa gulat. Si nanay ay napasigaw sa iyak habang yakap-yakap ang malamig na katawan ni tatay. Kaawa-awa ang itsura niya. Para siyang pinaglaruan. Wala nang lamang loob ang kanyang tiyan. Ang mga mata niya ay wala na rin at nakalawit ang kanyang dila. Halos hindi ko kayanin ang nakita ko. Nanlambot ako at pakiramdam ko ay umiikot ang paligid. Hindi ko maipaliwanag ang takot at lungkot na nararamdaman ko noon. Ang alam ko lang, simula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Tignan mo! Tignan mo, Butchok! Wala na ang tatay mo! Jomar, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Sino gumawa nito, Jomar? Mga halangang sikmura nila. Mga hayop! Mahal ko, gumising ka! Bumangon ka dyan! Jomar! Jomar! Nay, paano na po tayo ngayon? Hindi ko na alam ang gagawin natin, anak. Wala na. Wala na ang tatay mo. Nay, tatagan niyo po ang loob niyo, Nay. Ilang minuto ring nanatili sa amin ang mga kasamahan ni tatay sa pangangaso. Tahimik ang lahat at tanging hikbi ni nanay ang maririnig sa loob ng bahay. Wala kaming maihain sa kanila. Kaya matapos ang ilang sandali ay nagpaalam na rin sila. Bago sila umalis, narinig kong sinabi ng isa sa kanila na palagay daw niya hindi tao ang may gawa noon kay tatay. Isa raw aswang. Napayuko na lang ako habang nakikinig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit. Tinanong pa nila si nanay kung ano ang balak niyang gawin sa katawan ni tatay. Pero nanatili lang siyang tahimik. Maghapon lang na nakaupo si nanay sa tabi ng kahon ni tatay at hawak ang kamay nito na para bang umaasa pa ring magigising si tatay. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tanging mga luha lang ang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahil sa isang araw na ang nakalipas, naaamoy ko na ang nabubulok na katawan ni tatay at medyo lumulobo na rin ito. Nay, saan po natin ililibing si tatay? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. May pamisa sa simbahan para sa tatay mo. Wala tayong maibayad. Kahit nga lang sana maipaimbalsa mo natin ang katawan niya. Pero wala talaga tayong pera, anak. Ang sakit isipin na kahit na sa huling sandali niya, hindi natin siya nabigyan ng maayos na burol. Nay, wag niyo na pong isipin yan. Mag-uukay na lang po ako sa labas. Malapit po dun sa puno ng mangga. Doon na lang po natin siya ililibing, Nay. Mas mabuti na po yun kaysa manatili pa rito sa loob ng bahay at bumaho po ang katawan ni tatay. Ang hirap tanggapin, anak.
Hindi man lang natin siya nabigyan ng maayos na libing. Ni kabaong na maayos. Gamit lang natin itong kahong pinagdalhan sa kanya. Diyos ko, kawawa naman ang tatay mo, anak. Nay, alam ko pong mahirap, pero sigurado po akong maiintindihan ni tatay. Alam naman po niya ang kalagayan natin eh. Kapag po nagkaroon tayo ng sapat na pera, saka natin siya inilipat sa sementeryo. Pero sa ngayon po, dito muna siya. Ang bigat. Ang bigat sa dibdib. Araw-araw kong makikita ang puntod niya, anak. Anong klaseng buhay naman kasi ang napunta sa atin? Nay, mas maganda na po yung malapit lang si tatay sa atin. Para araw-araw po natin siya madalaw. Kapag kakausapin mo siya, maririnig niya po kayo. Mabuti ka pa, anak. Napaka-positibo mo. Nay, wala na po si tatay. Ako na lang po ang lalaki rito sa bahay. Ako na po mag-aalaga sa inyo. At sa darating kong kapatid. Salamat. Salamat, anak. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito kung wala ka. Nay, kaya po natin to. Hindi po gusto ni tatay na makikita kayong umiiyak araw-araw. Ang gusto po niya, magpatuloy po tayo kahit mahirap. Salamat, anak, ha? Pero bago mo sana hukayin ang libingan ng tatay mo, tulungan mo muna akong ayusin ang katawan niya. Gusto kong malinis siya bago natin ilibing. Opo, Nay. Gagawin po natin yon. Magiging payapa na po si tatay. Bumaling si nanay kay tatay. Sa kanya hinaplos ang mukha nito. Mahal kong asawa. Huwag mo na kaming isipin pa, mahal ko. Ako na ang bahala sa mga bata. Magpahinga ka na ng maluwang. Opo, Tay. Sana po, maayos na po ang sitwasyon niyo dyan sa langit. Tay, ako na rin po ang bahala kay nanay at sa kapatid ko. Matapos naming magpaalam at ayusan si tatay, tinulungan na ako ni nanay sa pagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay namin, katabi ng punong mangga. Nang sapat na ang lalim, nilagay na namin ang karton ni tatay doon. Mabigat sa loob namin na walang maayos na libing si tatay, pero hindi naman pwedeng hintayin pa na magkaroon kami ng pera para mailibing siya. Paano na tayo nito, Butchok? Saan tayo kukuha ng pera pang gastos natin sa araw-araw? Nay, ako na po ang papalit kay tatay sa pangangaso. Kaya mo ba, anak? Kakayanin ko po. Salamat talaga, anak. Napakabata mo pa, pero ang dami ng responsibilidad na kailangan mong saluhin. Pasensya ka na, ha? Wala po yun, Nay. At isa pa po, sanay naman po ako sa mga gawain sa pangangaso eh. Siya nga pala, anak. Napag-usapan kasi namin ng kaibigan ng tatay mo kung may gusto bang bumili ng lote. Balak ko sanang ibenta ang kalahati nitong lupa natin para pandagdag na rin sa gastusin natin. Ayos lang ba sa'yo? Wala pong kaso sa akin yun, Nay. Para rin naman po sa atin yun. May nahanap kasi siyang gustong bumili. Mag-ama raw eh. Ang sabi ko, kahit 10,000 na lang total, maliit lang naman ang lupang ibibenta natin. Pero galante, anak, ang sabi, kahit 20,000 pa raw, handa nilang bilhin. Aba, di naman po pala eh. Maganda nga po yun, Nay. Naghahanap kasi sila ng pagtatayuan nila ng bahay. Masaya nga ako, anak, kasi may magiging kapitbahay na tayo kapag nagkataon na bilhin talaga nila ang kalahati nitong lote natin. Sana nga po, Nay. Malaki rin po ang perang yun at malaking tulong na rin po sa atin. Lalo na po sa inyo na manganganak na po. Kaya nga, anak,
Pero wag ka mag-alala. Mamaya, darating ng mag-ama. Titignan nila ang binibentang bakanting lote natin. Sana nga, mabili na talaga. Kinahapunan, dumating na nga ang mag-amang bibili ng bakanting lote namin. Nakasakay sila sa mamahaling sasakyan. Kaya masasabi kong may kaya talaga sila. Ang nakapagtataka lang, bakit dito pa sila bibili ng lupang pagtitirikan ng bahay nila? Dahil kung tutuusin, liblib na ang bahagi ng lupa namin. Magandang hapon po. Pasok po kayo. Magandang hapon din sa'yo. Sumadya talaga kami rito para tignan ang sinasabing lupa na binibenta ninyo. Ako nga pala si Sandro at ito naman ang anak kong si Kaloy. Magandang hapon po. Oo nga pala. Kayo pala yung tinawag ni Mang Piping kahapon. Yung interesado sa lote sa likod ng bahay namin. Pasok kayo, pasok. Maupo muna kayo rito. Mainit pa kasi sa labas. Baka gusto nyo ng tubig. Salamat na lang. Nakakapagod din pala ang lakarin dito. Medyo malayo din. Galing sa kanto. Oo nga. Medyo tago talaga ang lugar namin pero tahimik dito. Walang masyadong dumadaan. Bagay sa mga gusto ng tahimik. Kayo ba? Taga saan ho ba kayo? Taga Marikina kami dati. Pero matagal na rin kaming palipat-lipat. Nagkaproblema kasi sa trabaho itong anak ko. Kaya nagdesisyon na lang akong maghanap ng lugar na mura. Mapayapa at pwedeng tirahan kahit pansamantala lang. Oo nga, gusto na rin naming makalayo sa ingay ng syudad. Naiintindihan ko yan. Dati rin akong taga Maynila, kaya lang. Nang magkakilala kami ng asawa ko, lumipat na kami rito sa Bicol. Sa pamanang lupa sa kanya. Mas madali ang buhay kahit papano. Di tulad sa Maynila. Lahat may bayad. Dito kahit dahon ng kamote lang ang ulam ayos na. Nay, sila po ba yung bibili ng lupa sa likod ng bahay natin? Oo anak, sila nga yun. Pero wag kang makialam muna ha. Usapang matanda ito. Gusto ko lang naman pong malaman Masama po ba yon? Sige na anak. Pumunta ka na muna sa likod ng bahay. Tahimik akong lumabas ng bahay. Pero pasulyap-sulyap pa rin ako sa mga bisita. Hindi ko alam, pero may kung anong bigat akong nararamdaman sa kanila. Maganda nga rito. Tahimik. At may lilim pa ng puno. Sakto lang din ang laki ng lote. Oo, halos ganun nga. May parte pa nga ron na pwedeng pagtaniman kung gusto nyo magtaniman ng gulay. May balon din na pwedeng gamitin. Hindi siya kasing lawak ng nasa bayan, pero sapat na. Maganda talaga. Pero medyo mababa yung lupa sa bandang dulo. Baka binabaha. Hindi naman. Kapag malakas lang talaga ang ulan. Pero mabilis din namang humuhupa. Mabuti naman. Alam mo na, ayokong pumasok sa problema. Kaya nga gusto ko na sana ay maayos agad ito. Kung ganon, nakita nyo naman yung bakanting lote, di ba? Kung bibili nyo, mas mabuting magkaroon tayo ng pirmahan sa barangay para malinaw ang lahat at may patunay talaga na may kasunduan tayo. Hindi na siguro kailangan yun, Esmeralda. Magbabayad naman kami kagad. Hindi na kailangan ng papeles pa. Pansamantala lang din naman kaming titira dito. Kaya parang sayang lang ang oras kung dadaan pa tayo sa barangay. Aba, kung pansamantala lang po kayo rito, bakit pa po kayo bibili ng lupa? Anak, ang bibig mo talaga. Usapang matanda ito. Hindi ba't sinabi ko na doon ka daw muna sa labas? Ayos lang. Huwag mo siyang pagalitan. Mabuti nga at matanong yung anak mo. Magandang may ganong isip. Oo nga naman. Pero para malinaw lang, hindi naman talaga namin bibilin yun ng tuluyan.
Gusto lang namin subukan kung magiging maayos ang pamumuhay dito. Para bang pansamantalang panirahan muna. Kung hindi namin magustuhan, lilipat na lang kami sa ibang lugar. Ah, ganun ba? Akala ko kasi bibilhin nyo talaga ng tuluyan. Kung sakali mang umalis kayo, hindi naman siguro namin ibabalik ang pera nyo, ano? Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Desisyon naman naming umalis kung sakali. Basta ba, maayos lang ang paninirahan namin dito. Kahit pansamantala, ayos na yon. Sige. Kung ganon. Pero gusto ko lang sana na may kasunduan kahit simpleng sulat lang. Para walang gulo sa bandang huli. Pwede rin siguro yun. Pero baka pwedeng kami na lang ang gumawa ng kasunduan. Tapos pirmahan na lang natin dito. Huwag na tayong dumaan pa sa barangay. Sige. Maaari naman yon. Habang nag-uusap sila ni Nanay, napansin ko na panay ang tingin ng dalawa sa tiyan ni Nanay. Para bang may kung anong tinitignan sila roon. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko, pababa sa likod ko. Mabilis kong kinuha ang balabal at itinakip sa tiyan ni Nanay. Ano ba yan, anak? Nako, pagpasensyahan nyo na ang batang ito, ha? Masyadong maalalahanin. Mula nang mawala kasi ang tatay niya, siya na lang ang lagi kong kasama. Kaya siguro ganyan yan. Para bang laging nagbabantay. Walang problema. Mabuti nga yan. May malasakit sa magulang. Oo, bihira na yung ganyang kabataan ngayon. Pero, matanong ko lang, ilang buwan na ba ang pinagbubuntis mo, Esmeralda? 9 na buwan na ito. Hindi ko nga alam kung anong araw ako manganganak. Pero sa palagay ko ay malapit na. Bakit nyo nga pala naitanong? Wala naman. Napansin lang namin kasi parang malikot na ang bata sa tiyan mo. Normal lang po yon. Malusog po kasi ang kapatid ko. Tahimik na tumango ang dalawa. Pero may kakaibang ngiti sa mga labi nila. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero parang hindi ako mapakali. Oh, kung ayos na ang lahat, magbabayad na kami. Cash na lang para tapos na. Po? Ang ibig niyong sabihin agad-agad? Aba oo. Ayoko na ng maraming abala. Mas gusto ko yung derechahan. Basta malinaw sa atin na sa amin yung lote. Wala naman akong kontrata ngayon. Pero kung gusto nyo. Hindi na kailangan. Magtiwala ka sa amin. Lumapit siya kay Nanay at saka inilapag ang sobre sa mesa. Sandali lang. Ano ito? Bayad namin para sa lote. Aba teka. Sobra pa yata ito sa presyo na napag-usapan natin. Isipin mo na lang. Para sa abala. Aba, ang laking halaga nito. Maliit lang yan para sa amin. O siya, mauna na po kami. O sige, mag-iingat kayo. At maraming salamat. Malapit ng dumilim, nang tuluyang umalis na sina Mang Sandro at Kaloy. Bago sila lumakad, huling beses pa silang sumulyap sa tiyan ni Nanay habang pinagmamasdan namin ni Nanay ang papalayong anino nila. Hindi ko maiwasang mapansin na masyadong magaan ang lakad nila. Parang hindi man lang bumabaka sa lupa ang kanilang mga paa. Nay, alam nyo, parang hindi ko po sila gusto. Ang pangit po ng mga mukha nila. Butchok, ang ugali mo ha? Huwag kang basta manghuhusga ng tao, anak. Baka pagod lang yung mga taong yon, kaya ganon. Opo, pasensya na po, Nay. O siya, sige. Magpapahinga na ako, anak, ha? Ang sakit ng balakang ko. Parang pabigat ng pabigat na ang tiyan ko.
Sige po, Nay. Gusto niyo po bang ipag-init ko po kayo ng tubig? Wag na anak. Mamaya na lang siguro. Magpapahinga na lang muna ako. Nay, gusto niyo po bang isara ko po yung pinto? Oo anak, isara mo na. Medyo malamig na rin. Habang isinasara ko ang pinto, napatingin ako sa labas. Sa gilid ng kakawyan, may kumikislap sa dilim. Parang may kung ano roon na natatamaan ng sinag ng buwan. Hindi ko matukoy kung mata lang yun ng hayop o baka may tao roon na nakamasid sa amin. Kung tao man, hindi naman kikislap ang mga mata nun sa dilim. Dali-dali kong isinara ang pintuan. Nanginginig pa ang kamay ko, pero pinilit kong huminga ng malalim at pakalmahin ang sarili ko. Pagbalik ko sa higaan, nakapikit na si nanay. Nakalapat ang kanyang mga kamay sa tiyan niya at bahagya siyang nakangiwi dahil sa sakit ng tiyan. Humihilab na kasi ang tiyan niya. Palagay ko, malapit na si nanay, mga anak. Anak, narinig mo ba yung parang kumakaluskos? Opo, Nay. Narinig ko po. Pero baka pusa lang po yun. Pero kakaiba eh. Parang kinakalmot yung kawayan natin. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Nandito lang po ako. Matulog na po kayo. Gigisingin ko na lang po kayo kapag nakaluto na ako. O siya, sige. Magpapahinga lang muna ako dito saglit. Napakasakit na talaga ng bewang ko. Palagay ko anumang oras puputok na ang panubigan ko. Naku, paano po ba yan, Nay? Gusto niyo po ba ipuntahan ko na po si Kapiring, yung nagpapaanak po sa bayan? Kaso po, baka matagalan yun bago po ako makabalik. Hindi na anak. Kaya ko naman mga anak na tayong dalawa lang. Basta ba'y, tulungan mo lang ako. Ha? Kaya niyo po ba talaga, Nay? Ganito na lang. Kung hindi pa ako manganganak ngayong gabi, bukas ng umaga, bababa tayo sa bayan at pupunta tayo ng sentro. Mas mabuting doon na ako manganak. Tama po, Nay. Ay, teka nga muna. At ipagluluto na po kita ng mainit na sabaw. O sige anak, mabuti pa nga. Saglit kong iniwan si nanay para magluto ng makakain namin. Pero bigla akong natigilan nang marinig ko ang sigaw niya mula sa silid. Butchok! Butchok anak! Anak! Nay! Nay, bakit po? Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Parang lalabas na anak! Manganganak na yata ako! Ha? Nay! Manganganak na po ba talaga kayo? Oo anak! Parang ngayon na! Hindi ko na kaya anak! Ayan na! Nataranta ako. Halos hindi ko alam kung ano ang gagawin. Para bang bigla na lamang na blanko ang isipan ko. Ngayon lang din kasi ako nakasaksi ng manganganak si nanay. Wala pa akong karanasan ni isa. Nilapitan ko si nanay. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipilit kong hawakan siya ng maayos. Nakita ko kung paano siya napapangiwi sa sobrang sakit at ramdam ko ang bawat kirot sa kanya na halos bumabalot sa buong paligid. Nay, isandali lang po. Kaya niyo po bang magpigil? Tatawag lang po ako ng tulong. Huwag mo akong iiwan dito anak. Ang sakit! Hindi ko kayang mag-isa anak. Babalik po agad, Nay. Mas hindi po natin kakayanin kung tayong dalawa lang po. Wala po akong alam sa pagpapaanak. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Madilim na ang paligid at tanging ang lampara na hawak ko lang ang nagbibigay liwanag sa aking daan. Sumisigaw ako ng malakas. Halos mawalan na ako ng boses sa sobrang lakas ng sigaw ko. Nagbabaka sakali ako noon na baka may mga mangangaso pa roon sa paligid at marinig ako at matulungan kami ni nanay.
Saklolo! Tulong po! Manganganak na po ang nanay ko! Tulungan niyo po kami! Parang awa niyo na po! Pero wala. Wala ni isang sumagot. Ang tanging sagot lang sa akin ay ang alingaw-ngaw ng sarili kong boses. Lahat ng kapitbahay namin ay malalayo pa. Halos ilang kilometro pa ang layo sa bahay namin. Mabilis akong bumalik sa bahay. Pero pagpasok ko, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Nakahandusay si nanay, umiiyak sa sakit. Pero sa paanan niya, may isang nilalang. Maitim, payat, mahaba ang dila, at dumidila sa dugo na umaagos sa binti ni nanay. Diyos ko po! Aswang! Anak, tulungan mo ako! Tulungan mo ako, anak! Leche ka! Layuan mo ang nanay ko! Peste ka! Walang iya ka! Mabilis akong kumuha ng kahoy sa lutuan namin at binuhusan ko yon ng gas mula sa gasera namin. Mabilis na kumalat ang apoy. Kasabay nito, ang paghampas ko ng kahoy sa nilalang. Lumayas ka, hayop ka! Bumalik ka sa impyerno! Layuan mo ang nanay ko! Umalulong ito ng malakas. Ang lakas ng sigaw niya, napakasakit sa tenga, parang tunog na pinaghalong iyak at alulong ng aso. Tumalon ito palabas ng bintana at nawala. Sinilip ko pa ito sa bintana, pero balot ng dilim ang paligid, kaya wala akong nakita. Naiwan lang ang amoy ng dugo at nasunog nitong balat. Hingal na hingal ako, pero wala nang oras para matakot. Napabaling ako kay nanay. Nanginginig siya at umiiyak. Anak, ang sakit! Tulungan mo ko, anak! Lalabas na ang kapatid mo! Lalabas na ang kapatid mo, Butchok! Nay, umiga po kayo ng maayos. Tutulungan ko po kayo ng mga anak. Hindi ko na kaya, anak. Pakiramdam ko lalabas na talaga siya. Kumuha ako ng malinis na kumot at pinahiran ko ang pawis sa noo ni nanay bago ko yun pinantakip sa bandang tiyan niya. Bahagyang binuka ni nanay ang kanyang mga binti. Nanginginig ako pero pinilit kong magpakatatag. Walang tutulong sa amin bukod sa akin. Nay, huminga po kayo ng malalim. Hindi ko na kaya, anak. Ang sakit ng tiyan ko. Kaya niyo po yan, Nay. Huminga po kayo ng malalim. Isa pa. Butchok! Ang sakit! Kapag sinabi ko, Nay, huminga ka ng malalim, sabay ire. Hingang malalim, Nay. Ngayon, subukan mo nang umire. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas na yon. Inalalayan ko lang si nanay at ginaya ko lang yung mga napapanood naming panganganak noon sa health center. Sige po, Nay. Itulak niyo lang po. Pag naramdaman niyo na, huwag po kayong titigil. Parang may lalabas na, anak. Ayan na. Sige lang po, Nay. Isa pa. Ire pa po. Ire. Nakita ko kung paano dahan-dahang lumabas ang ulo ng sanggol. Nanginginig ang mga kamay ko sa kaba, pero pinilit kong hawakan siya ng maayos. Ayan na po, Nay. Nakikita ko na po. Kunti na lang po. Lalabas na po si Bunso. Sige, Nay. Isang malakas na iri pa, Nay. Ire! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Isa pa, Nay. Konti na lang. Isang malakas na sigaw ang narinig ko mula kay nanay. Tapos biglang binalot ng katahimikan ng paligid nang tumigil siya sa pagsigaw. Napalitan ito ng iyak. Isang maliit, mahina, pero malinaw na iyak ng sanggol. Iyak yon ng kapatid ko. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang iyak niya. Pansamantala ko munang binitiwan ng sanggol, saka ako tumungo sa kusina at kinuha ang gunting doon.
Ginupit ko ng maayos ang pusod ng kapatid ko bago ko siya ibinigay kay nanay na ngayon ay nakangiti na rin. Nay! Nay, ang kapatid ko! Buhay po siya! Anak ko, buhay ang kapatid mo, Butchok. Tignan mo, ang gwapo-gwapo ng kapatid mo. Kamukhang kamukha mo siya, anak. Opo, Nay. Kamukha ko nga po siya. Kinuha ko ang maliit na kumot at binalot ko ang sanggol. Pinahiran ko ng konting tubig ang mukha niya. Si nanay naman, humihinga ng malalim dahil ramdam kong pagod na pagod siya. Salamat, anak. Salamat. Kundi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa akin. Nay, wag na po muna kayo magsalita. Magpahinga na lang po muna kayo. Ligtas na po kayo, Nay. Tahimik na ulit ang paligid. Pero sa labas ng bahay, naririnig ko ang mahihinang yabag. Para bang may nakamasid dahil sa pagpasok ng aswang sa bahay namin. Bantay sarado ako sa paligid at halos hindi ako nakatulog ng maayos. Kala nyo hindi kayo makakalapit ulit dito sa amin. Kinuha ko ang bawang at asin. Inilagay ko sa paligid ng pintuan. Sinindihan ko ulit ang gasera at itinabi sa higaan ni nanay. Si nanay naman, mahimbing nang natutulog habang yakap ang bagong silang kong kapatid. Ako naman, nakaupo sa gilid, hawak ang itak ni tatay. Hindi ko alam kung babalik pa ang aswang, pero kung sakali, nakahanda ako. Kinabukasan, dumating na si Mang Sandro kasama ang anak niya. Ang sabi nila, ngayong araw daw sila magsisimula ng pagtatayo ng maliit na barong-barong na nabili nilang lote sa likod ng bahay namin. Akala ko, hindi sila matutulog doon dahil hindi pa naman natatapos ang paggawa. Pero sinabi nila na doon na raw sila titira hanggang sa matapos ang barong-barong nila. Inutusan pa nga ako ni nanay na tulungan sila sa pagsasaayos ng barong-barong nila dahil malaki-laki raw ang binayad sa amin. Hindi ba kayo natatakot na kayo lang dito, Butchok? Hindi naman po. Sanay na po kami rito. Bakit? May dapat po bang ikatakot? Wala naman. Pero, hindi ba kayo natatakot sa aswang? Natatakot. Pero kagabi, alam niyo po ba, may pumasok po na aswang sa bahay namin. Tinangka pa nga gawing biktima si nanay. Buti na lang naabutan ko. Aba, pinaso ko talaga siya ng apoy. Hinampas ko siya naglaga-apoy kong kahoy. Kaya naman pala. Mabuti pa, Butchok. Papadilim na rin naman at titigil na kami sa pag-ayos nitong barong-barong. Umuwi ka na sa inyo. Sige po. Nang makauwi ako, naabutan ko si nanay na nag-aayos ng mga naiwang gamit ni tatay. Nandiyan ka na pala. Halika rito, anak. May ibibigay ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Sa'yo na ang kwintas na naiwan ng tatay mo. Pamana pa yan sa kanya ng mga yumaon niyang lolo sa tuhod na mga albularyo. Po? Talaga po, Nay? Akin na lang po ito? Oo, anak. Tinatawag nila ang kwintas na yan na mata ng katotohanan. Sinasabi nila na nakikita niya ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga tao. Mga lihim, mga nilalang, at mga tagundugar. Mata ng katotohanan? Aba, parang nakakatakot po pakinggan. Hindi mo yan dapat katakutan, anak. Para yan sa proteksyon at paggabay. Noon, ginamit ng lolo mo upang makita ang mga panganib at ituro kung ano ang tama at mali sa paligid ng tao. Pero Nay, paano po ba yung gamitin? Una, hawakan mo lang ito sa iyong kamay
at maging tahimik. Pakinggan mo ang sarili mong damdamin at magtiwala ka sa mata ng kwintas. Ipapakita nito sa iyo ang mga bagay na kailangan mong makita. Mga lihim ng tao o mga nilalang. Kahit anong itinatago sa dilim, makikita mo yon. Kaya ko po ba yun, Nay? Hindi po ako gaya ng tatay ko o ng lolo niya. Anak, hindi mo kailangan maging kagaya nila. Ang kailangan mo lang ay tapang at pag-iingat. At higit sa lahat, puso na mabuti. Kapag ginamit mo ito ng tama, makakatulong ito sa iyo at sa mga taong mahal mo. Para pong mabigat na ya. Hindi naman. Mabigat lang sa isipan at damdamin kapag ginagamit mo ito sa mali. Huwag kang matakot, anak. Lagi mong alalahanin para sa kabutihan at proteksyon niyan. Nay, maraming salamat po. Pakiramdam ko po tuloy. Nadagdagan po ang mga mata ko na para bang nasa akin na po ngayon ang kayang makita ang mga bagay na dati ay hindi ko alam. Yung po bang parang third eye? Tama ka, anak. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo ay dapat sabihing totoo kagad. Kailangan mo mag-isip, mag-obserba, at maging maingat. Ang mata ng katotohanan ay nagbibigay liwanag. Pero pwede rin itong magpahamak sa taong hindi handa. Opo, Nay. Pangako. Gagamitin ko po ito ng maayos. Alam kong kaya mo, anak. At kahit na wala ng tatay mo, ang lolo niya at ang kanyang pamilya ay patuloy na gumagabay sa iyo sa pamamagitan ng pamana nila. Ngayon, itago mo na yan sa ligtas na lugar at pagdating ng oras, malalaman mo ang buong kapangyarihan niyan. Opo, Nay. Siya nga pala, nagluto ako ng adobong usa. Dumaan kasi ang kaibigan ng tatay mo rito at nagbigay ng karne sa atin. Dalhan mo na rin sina Mang Sandro at Kaloy. Pagod na po ako, Nay. Panay po ang pabalik-balik ko. Tumulong po kasi ako sa kanila. Asos, huwag ka na magreklamo pa. Dapat nga ay mahiya ka dahil ang laki ng binayad ng mga yun sa atin. Sige na, tumayo ka na dyan. Mamaya paluin kita, sige ka. Ano ba naman yan? Ito na nga po. Joke lang yon, anak. O siya, sige, bantayan mo muna ang kapatid mo dyan. Kukunin ko lang ang ulam na ibibigay mo kina Mang Sandro. Opo. Pansamantala mo nang tumungo si nanay sa kusina. Pagbalik niya, inabot niya na sa akin ang isang mangkok ng adobong usa na ibibigay daw namin kina Mang Sandro. Maingat kong tinanggap yon at agad akong naglakad papunta sa likod ng bahay. Habang papalapit ako, narinig kong parang nagtatalo sina Mang Sandro at ang anak niya. Hindi ko maintindihan kung tungkol saan, pero halata sa boses nila ang galit at inis. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka kasing padalos-dalos? Hindi porket bata yan, minamaliit mo na. Leching eh. Hindi magkakaganito ang balit ko. Kung hindi dahil doon, wisit. Ang tigas kasi ng bumbunan mo. Sinabihan na kita, lalo na ngayon at humihina ka na. May araw din siya sa akin. Tandaan niya yan. Iyang ka na naman eh. Hindi ka pa ba nadadala? Bahagya akong kumatok sa pintuan nila at agad namang natigil ang pagtatalo ng mag-ama. Ilang sandali pa, binuksan ni Kaloy ang pinto. Pagbukas niya, bumungad sa akin si Mang Sandro. Nakahubad ang itaas na bahagi ng katawan at bahagyang lapnos ang balat sa kanyang likuran. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang nangyari sa kanya. Hala, ano po nangyari sa inyo, Mang Sandro? Wala ito, iho. Nadikit lang ako sa mainit na kawayan kaninang umaga habang nag-aayos ng bubong. Ang lalim po yata ng sugat niya. Parang hindi lang po basta napaso. Huwag mo na yung pagtuunan ng pansin, Butchok. Sinabihan ko na nga si tatay na magpahinga muna siya. Pero matigas ang ulo eh. Gusto pa rin magtrabaho kahit sugatan.
Paano ba naman anak? Kailangan matapos na kagad ang barong-barong natin. Sayang ang oras kung hihinto pa ako. Pero, Mang Sandro, parang sariwa pa po ang sugat nyo ah. Baka pwedeng lagyan po ng gamot. Alam niyo po ba baka hindi lang po paso yan. Baka po nakasagi kayo ng kung ano. May albularyo po sa kabilang baryo. Baka matulungan po kayo. Anong albularyo? Hindi ko kailangan nun. Sanay na ako sa ganitong paso. Madali lang itong gagaling. Oo nga naman. Sabi nga ni tatay, huwag mo nang alalahanin. Pasensya na po. Akala ko lang po kasi masama na ang kalagayan. Ito nga po pala yung adobong usa. Pinabibigay po ni nanay. Aba, maraming salamat naman sa nanay mo, iho. Napakabait niyo talaga sa akin. Adobo? Aba, mabango ah. Opo, kakaluto lang po ni nanay kanina. Sabi niya kahit papano daw, may maibalik daw kaming kabutihan sa inyo. Salamat talaga. Sabihin mo sa nanay mo, babawi rin kami sa susunod. Sige po, Man Sandro. Sana po, gumaling po kagad yung likod nyo. Oo. Huwag kang mag-alala. Gagaling din ito. Sige po, uwi na po ako, Mang Sandro. Mang Kaloy. Sige, mag-iingat ka sa daan. Kahit naglalakad na ako pauwi, iniisip ko pa rin kung saan galing ang sugat ni Mang Sandro. Kakaiba kasi, para bang sinadyang sunugin. Kinaumagahan, abala si nanay sa pagwawalis sa bakuran namin, habang si Mang Kaloy ay nag-aayos ng mga kahoy sa tabi. Napansin ko na napapadalas ang tawanan at pag-uusap nilang dalawa simula nang dumating sila rito. Habang tumatagal, napansin kong laging nandyan si Kaloy sa bahay. Madalas silang magkausap ni nanay tungkol sa kung ano-ano lang. Pero minsan, para bang may kakaiba. Nakikita ko kung paano siya ngumiti kay nanay at kung paano rin minsan si nanay ay parang nahihiyang ngumiti pabalik. Ang sipag mo pala talaga, Esmeralda. Kahit maaga pa, nagtatrabaho ka na kagad. Partida, may inaalagaan ka pa niyang sanggol ha? Sanay naman na ako riyan. Kapag umaga, hindi ako mapakali. Para bang may kulang kapag hindi ako kumikilos. Ganyan din ang nanay ko nun eh. Kaya siguro, kapag may mga babaeng masipag, parang natutuwa kagad ako. Nako, marunong ka rin palang mambola, Kaloy. Aba, hindi pambobola yun. Totoo yun. Wala pa nga akong nakikitang kagaya mo rito sa baryo eh. Napakasipag mo kaya. Ulirang ina ka pa. Ganyan ang hinahanap ko sa isang babae. Wala ka talaga makikitang kagaya ko rito. Dahil wala naman tayong kapitbahay rito. Kahit naman siguro may kapitbahay, talagang kakaiba ka. Hay nako, ano ka ba? Baka mamaya marinig ka ng anak ko. Huwag ka namang ganyan. Bakit naman? Wala naman akong masamang ibig sabihin at saka wala ka naman ng asawa, di ba? Ako, wala rin naman akong nobya. Nako Kaloy, magkaiba tayo. Ikaw binata pa at ako naman may anak na. Mas mabuting magkaibigan na lang tayong dalawa. Paano kung ayokong hanggang kaibigan lang, Esmeralda? Kaloy, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Hindi naman kita binibiro eh. Ayaw mo ba nun? May tatayong ama na sa mga anak mo. Ang bilis mo naman, Kaloy. Kakakakilala pa nga lang natin. Teka, mabuti pa't papasok na muna ako sa loob. Maiwan na kita riyan. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko kay Mang Sandro na nililigawan daw ni Mang Kaloy si nanay. Pero isang bagay ang sigurado ko, na nagiging malapit na sila. At sa tuwing magkasama sila, may kung anong pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Para bang may hindi magandang mangyayari. Nay ikaw
Akala mo ba hindi ko alam na nagiging malapit na kayo ni Mang Kaloy? Sabi po ni Mang Sandro, nililigawan ka raw po ni Mang Kaloy. Totoo po ba yun? Papalitan niyo na po ba si tatay? Naku anak, ilang beses ko na yung tinatanggihan. Napakatigas talaga ng ulo ng taong yon. Bakit parang ang saya-saya niyo po kapag nandito siya? Lagi ka pong nakangiti tapos kapag dumadaan siya, bigla ka pong nag-aayos ng buhok niyo. Aba, ano ka ba naman bata ka, Butchok? Babae rin ako. Siyempre, gusto kong maayos tignan kahit papano. Hindi lang dahil sa kanya yon, ha? Bakit? Para pong lagi siyang nandito sa atin. Minsan nga, mas madalas pa po siya dito kaysa sa mga kaibigan ni tatay na kilala niyo talaga eh. Alam mo anak, mabait si Kaloy. Lagi siyang handang tumulong. Pero nay, hindi niyo po siya kilala ng lubusan. Baka mamaya may tinatago siya. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo anak. Pero hindi naman lahat ng tao masama. Hindi rin natin pwedeng husgahan kagad. Lalo na't wala pa namang ginagawa sa atin na masama, hindi ba? Hindi ko lang po alam na ya. Simula po nang dumating sila Mang Sandro, parang iba na po ang pakiramdam ko. Parang may mali. Anak, minsan, dala lang ng pagod at takot yan. Marami na tayong pinagdaanan anak. Kaya siguro naging madali na para sa'yo ang magduda para sa iba. Pero huwag mong hayaang puro takot ang mamuo sa puso mo. Basta po nay, mag-iingat po kayo. Ayoko may mangyari sa inyo ng kapatid ko. At isa pa anak, hindi pa rin naman ako handa na pumasok sa isang relasyon. Gusto ko na nasa maayos na tayo bago ako sumugal sa mga ganyan. Opo nay, hindi ko naman po kayo pipigilan eh. Pero wag po muna ngayon. Maliit pa po ang kapatid ko eh. Natatakot po ako na baka mahati po ang oras nyo. Hay nako, ang anak ko talaga. Napakamaalalahanin. O siya, maiwan na muna kita. Papatulugin ko lang ang kapatid mo. Sige po, nay. Kinabukasan, napagpasyahan kong sumama sa pangangaso. Kahit ayaw pa sana akong payagan ni nanay. Naisip ko na ang pera na makukuha ko sa pangangaso ibibili ko ng gatas ni Bunso. Tumango lang siya, pero ramdam ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Anak, mag-iingat ka ha. Huwag masyadong lalayo sa mga kasama mo ha. Opo nay, mag-iingat po ako. Magsara po kayo ng pinto ah. At yung mga bawang po, huwag niyo pong kaligtaan. Baka gabihin po ako ng uwi eh. Paglabas ko ng bahay, pakiramdam ko, kakaiba ang ihip ng hangin. Dala ko ang sibat ni tatay. Habang naglalakad kami sa kakauyan, pinipilit kong ituon ang isip sa pangangaso. Pero sa likod ng isipan ko, laging sumasagi sa isip ko si nanay at ang kapatid ko. Sana, ligtas si nanay at si Bunso. Ginabi kami sa pangangaso dahil mailap ang mga huli. Pagdating ko sa bahay, napansin kong may kakaiba ang katahimikan. Ang lampara lang ang nagbibigay liwanag at may amoy kakaiba. Amoy na mabaho, may halong asupre at dugo. Nay? Nay! Ang bilis ng tibok ng dibdib ko, parang sasabog sa kaba. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto namin ni nanay. Nanginginig ang kamay kong nakahawak sa lampara. Pagdungaw ko sa pinto, napasinghap ako. Sa sahig, sa tabi ng higaan ni nanay, may nakaluhod na nilalang. Nakayuko ito at may mahabang buhok na nakasayad hanggang lupa. Dahan-dahan itong gumagalaw, parang may kinakalikot sa harapan niya. Sa bawat hinga ko, parang lumalakas ang ingay ng pagdila at pagsupsup niya sa kung anuman. Ang mga kuko ng nilalang ay mahaba. Napakakikintab nito, lalo na kapag natatamaan ng liwanag ng lampara. Hindi ko kagad nakita ang mukha nito, pero ang dila nito parang ahas, napakahaba. Napaatras ako
Pero natapakan ko ang saig na may butas, kaya nagsanhi yun ng ingay, dahilan para lumingon sa akin ang nilalang. Doon ko nakita ang mga mata niyang pulang-pula, para bang nagliliyab sa galit at gutom. Sa gilid ng bibig nito, tumutulo ang dugo, at sa likod nito, nakahandusay ang bunso kong kapatid nang wala ng buhay. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na tunog. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa sandaling yun, gusto kong tumakbo, pero mas nanaig ang galit kaysa takot. Kinuha ko ang lampara at hinampas ko sa nilalang. Sumigaw ito ng malakas na para bang pinaghalong iyak at alulong. Hindi! Ang kapatid ko! Demonyo ka! Hindi mo ko kaya, bata! Lumayas ka! Hayop ka! Lumayas ka sa bahay namin! Kumuha ako ng kahoy at hinampas ko ang aswang. Pero napakalakas at mabilis ito. Naiwasan niya ang palo ko. Hindi siya humina kahit pa napaso ko siya nang ihampas ko kanina ang lampara sa kanya. Sumugod siya sa akin. Mabilis na parang kidlat. Hindi ako nakapaghanda nang atakihin niya ako. Maigpit niya akong hinawakan at biglang sinakal. Nanlabo ang paligid ng aking paningin sa matinding pagkakasakal niya sa akin. Halos hindi na ako makahinga. Nanginginig ang mga kamay ko at ang lakas ng tahip ng dibdib ko habang pilit akong lumalaban sa pagkakahawak niya. Nang akmang bubutasin na ng aswang ang tiyan ko, biglang dumating si nanay. May dalang 2x2 at mabilis niyang hinampas sa ulo ang aswang. Umatungal ito. Kalaunan, may isa pang aswang ang dumating. Napapikit ako at humawak sa kwintas na binigay ni nanay sa akin. Ang kwintas ng katotohanan. Parang tumigil ang oras sa paligid ko. Ang dugo, ang amoy, ang tunog ng atungal ay bumalot sa akin nang makita ko sa likod ng mga nakakatakot na mga halimaw ang mga muka ni Mang Kaloy at Mang Sandro. Hayop kayo! Mga demonyo kayo! Mga mapanlin lang! Kaya nyo palang binili ang lote sa likod ng bahay namin para mas madali kayong makalapit dito. Ito pala ang plano nyo mula pa nung simula. Kaya kayo palipat-lipat ng lugar kasi bumibiktima kayo ng mga inosenteng tao. Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Hindi sana umabot sa ganito. Kundi ka nakialam, Butchok. Kung hinayaan mo lang ang nanay mo, kung hinayaan mong magustuhan niya ako, wala na sanang nasaktan. Magustuhan ka, hayop ka! Huwag ka magbiro ng ganyan! Tatanggihan ka talaga ni nanay dahil halimaw ka! Pangit ka! Wala kang kaluluwa! Pangit, ha? Tignan natin kung sino magiging pangit kung dudurug-durugin ko ang mukha mo. Hindi ko lubos maisip na magagawa niyo ito, Kaloy. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko, mabuti kang tao. Hindi yan tao, Nay. Pagkatapos ng ginawa niya, matatawag niyo pa po ba siyang tao? Hayop yan, demonyo yan. Kinain niya ang kapatid ko. Tama na at satsat. Tapusin na natin ang batang yan. Hindi ako magpapatalo sa inyo, mga demonyo! Maigpit kong hinawakan ng sibat na dala ko kanina sa pangangaso. Saka ako mabilis na sumugod kay Mang Sandro. Galit at takot ang bumabalot sa dibdib ko at bawat tibok ng puso ko ay parang tambol. Nakikita ko kung paano kumikilos ang dalawang aswang ng mabilis. Para bang anino sila at halos hindi ko masundan ang kanilang bilis. Nay, kunin niyo po yung buntot ng pagi! Pero bago pa makakilos si nanay, bigla siyang pinigilan ni Mang Kaloy. Layuan mo ang nanay ko! Hayop ka, Mang Kaloy! Anong magagawa mo? Isa ka lang paslit. Hindi mo kami kaya.
Kayang-kaya ko kayo! Nagkakamali ka! Sa imahinasyon mo lang yun. Iginapos ni Mang Kaloy si nanay gamit ang kumot namin. Galit akong sumugod sa kanila pero mabilis nila akong naiwasan. Mariin akong pumikit at nagdasal. Sa isang mabilis na galaw, natamaan ko ng sibat sa dibdib si Mang Sandro. Kinuha ko ang pagkakataong yun para tuluyang ibaon sa kanyang dibdib ang sibat. Umatungal siya. Si Mang Kaloy naman, susugod pa sana. Pero mabilis kong hinugot ang sibat sa dibdib ni Mang Sandro at itinutok ko yun kay Mang Kaloy. Isang mabagal at mahinang buntong hininga ang narinig ko kay Mang Sandro at bigla may lumabas na kakaibang bagay mula sa bibig niya. Parang maliit na itim na perlas na kumikislap. Tumigil ako sandali. Namangha ako at natakot. Hindi ko alam kung ano yon, pero ramdam ko ang panganib. Bago ko pa man ito maisip, kinuha ni Mang Kaloy ang perlas mula kay Mang Sandro at hindi nagdalawang isip, lumapit siya kay nanay. Ibinuka niya ang bibig ni nanay at ipinasok ang itim na perlas doon. Ipinalunok niya ito kay nanay. Ayaw ni nanay pero gamit ang dila ni Mang Kaloy na napakahaba, itinulak niya sa lalamunan ni nanay ang itim na perlas. Nangisay si nanay at kalaunan bigla siyang naimatay. Hayop ka talagang demonyo ka! Anong ginawa mo sa nanay ko? Wala na ang nanay mo, Butchok. Wala na siya. Anong wala na si nanay? Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka! Isa na siyang aswang. Hindi mo alam kung anong mangyayari kapag tuluyang nagising ang nanay mo. Kapag kumilos na ang dugo ng aswang sa kanya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Huli na para pigilan mo siya. Nasa kanya na ang sumpa. Sa oras na magutom siya, tao na rin ang gusto niyang kainin. Maghahanap na rin siya ng laman loob ng tao. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Tignan mo na lang mamaya, Butchok. Panoorin mo na lang. Hindi ko hayaang mangyari yan. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Tignan natin kung gaano ka tatagal sa laban sa sarili mong nanay. Maging aswang man si nanay, alam kong hindi siya kagaya mo. Gaya ko siya dahil itim na mutya ang nasa kanya. Mutyang pagmamayari ng mga aswang. Wala kaming sinasanto, Butchok, kahit paslit na kagaya mo. Wala rin akong sinasanto, hayop ka. Kahit pa kagaya mong halimaw. Paano mo ito nagawa kay nanay at sa kapatid ko? Mga hayop kayo, mga demonyo! Wala ka nang magagawa kahit pa umiyak ka ng dugo. Sa galit ko, inihampas ko kay Mang Kaloy ang hawak kong sibat. Tumalon din ako sa gilid para makaiwas sa pangil niya. Lumaban ako ng buong lakas ko. Ang dibdib ko ay parang malapit ng sumabog sa galit at takot. Kung alam ko lang na magyayari to, sana hindi na lang namin ibinenta ang bakanting lote namin sa inyo. Parang pinasok nyo lang ang buhay namin para sirain ang lahat. Pagbibigyan kita, Butchok. Pero sa oras na magising ang nanay mo, sana ang tatapos ng buhay mo. Lalo na mga kagaya niyang bagong lunok ng itim na mutya ng mga aswang ay siguradong maghahanap at maghahanap talaga ng laman. Lumipad palabas ng bintana si Kaloy at saglit kong nasilayan ang malapad niyang pakpak. Napakaitim at parabang balat ng paniki. Nang humupa ang galit ko, mabilis kong nilapitan si nanay na nakahandusay pa rin sa sahig. Pilit ko siyang ginigising. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya. Pero hindi siya nagigising. Napansin ko rin ang kakaibang marka sa kanyang katawan. May lumilitaw na itim na ugat sa balat niya. Para bang unti-unting kumakalat sa braso
at leeg ang tanda na nagiging aswang na nga si nanay. Nay! Nay, patawad! Hindi ko po kayo nailigtas! Wala na rin po ang kapatid ko, Nay! Patawarin niyo po ako! Anak! Anak ko! Ang sakit, anak! Dahan-dahang nagmulat si nanay ng mga mata niya. Malabo ang paningin niya. Parang nahihirapan siyang ituon ang paningin sa paligid. Pilit ko siyang kinalas sa pagkakatali ng kumot. Hinila ko siya sa higaan at hinawakan ng mahigpit ang mga balikat niya. Nay, huminga po kayo ng malalim. Hindi ko na kaya, anak. Parang may kung ano sa loob ko. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo, Nay? Nay! Napansin ko na unti-unting nagbabago ang kulay ng balat ni nanay. Ang dati niyang mainit at malambot na balat, ngayon ay may bahid ng maputlang asul at itim na ugat. Napakalamig din ng kanyang buong katawan. Nay, wag po kayong sumuko. Ako po ang kasama niyo. Kaya niyo po ito, Nay. Butchok, anak. Butchok! Lumayo ka! Hindi ka dapat lumapit! Lumayo ka, anak! Nay, hindi ko po kayo iiwan. Kayo po ang nanay ko. Nay, wag po kayong sumuko. Paglabanan niyo po ang kadiliman na ito, Nay. Butchok! Kailangan mong lumayo! Ramdam ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa loob niya. Ang mga mata niya ay unti-unting naging pula at ang boses niya unti-unti nang nagbabago. Nay, ako po ang anak niyo, si Butchok. Nay, ako po ang mag-aalaga sa inyo. Paglabanan niyo po yan. Napansin ko na hindi na makontrol ang katawan ni nanay. Para bang mas malakas siya kaysa sa normal. Ang bawat galaw niya ay punong-puno ng enerhiya. Parang hindi na ang nanay ko ang nasa harap ko. Hindi, Nay. Hindi maaari ito. Hindi ko kayo kayang mawala. Nakatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang pangamba at galit. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko pa rin ang konting liwanag sa mga mata niya. Parang may maliit pa rin na bahagi ng nanay ko ang lumalaban sa loob niya. Alam ko, kailangan ko siyang tulungan bago tuluyang mawala ang lahat. Maigpit kong niyakap si nanay, pero mariin niya akong itinulak. Nang tumalsik ako sa dulong bahagi ng kwarto, nakita ko na ang nanay ko. Hindi na siya ganun. Ang mga mata niya, tuluyan nang naging pula. Lumayo ka! Ramdam ko ang dugot laman mo! Gusto kitang kainin! Hindi po. Kayo po ang nanay ko. Hindi! Anak, parang awa mo na. Umalis ka na. Hanggang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Umalis ka na! Mahal po kita, Nay. Mahal na mahal kita. Babalikan po kita. Gagawa ko ng paraan para mawala sa iyo ang sumpa ng aswang. Babalikan kita, Nay. Hindi ko inisip ang kahit anong bagay. Tumakbo ako ng buong lakas. Ramdam ko sa bawat takbang ang panganib na para bang may sumusunod sa akin. Pumasok ako sa kakawian at sa likod ko, naririnig ko ang huni at atungal ni nanay. Tumakbo ako ng walang tigil hanggang halos hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Sumuot ako sa matataas na damuhan at doon sa harap ko, nakita ko ang isang talon. Namangha ako sa linaw ng tubig at sa lamig na bumabalot sa paligid. Ngunit mas lalo akong namangha nang may isang matandang lalaki na naliligo sa talon. Nakapikit siya at nang imulat niya ang kanyang mga mata, namangha ako. Ang kulay ng mga yon ay asul, malinaw
at tila sumasalamin sa buong kalikasan sa paligid. Sino ka? Ramdam ko ang presensya mo. Anong ginagawa mo rito? Ako po si Butchok. Pasensya na po kayo kung napadpad po ako rito. Hindi ko po sinasadya. Nagambala ko po yata kayo. Paano mo nakita ang lugar na ito? Ang talon na ito ay lihim na nakatago sa paningin ng mga normal na tao. Po, ano pong pinagsasasabi nyo? Hindi ko po alam yan. Talaga naman pong hindi ko po sinasadya eh. Umalis sa pagtatampisaw sa tubig ang matandang lalaki. Sa kanya ako sinipat. Pumikit siya at marahang bumuntong hininga. Hindi mo alam, ha? Aba, hindi pangkaraniwan ang nakikita mo. Itong lugar ay sagrado. Ito ay para lamang sa may mga karapatan, sa mga pinipiling mata ng mga hinirang. Po, hinirang po? Bakit nakita ko po ito? Ang lugar na ito, ang talon na ito, hindi basta-basta nakikita ng kahit na sino. Ang tubig nito ay may kapangyarihan. Ang mga nakakalapit, ang mga nakakakita, ay may dalang kakaibang pakiramdam. Ramdam ko sa iyo, may kakaibang puso ka. Malinis, ngunit punong-puno ng pangamba at galit. Pakiwari ko, nasa iyo rin ang kwintas ng katotohanan. Opo, nasa akin nga po ang kwintas ng katotohanan. Inilabas ko yun sa damit ko. Saka ko yun ipinakita sa matanda. Paano niyo po yun nalaman? Ramdam ko, tulad ng ramdam mo ang tubig na bumabagsak sa talon. Tulad ng ramdam mo ang bawat hinga ng hangin at bawat sigaw ng kalikasan. Ramdam ko rin na nasa bingit ng panganib ng aswang ang nanay mo. Ang puso mo, bata, hindi ordinaryo. Hindi po totoo yan. Kung hindi ako ordinaryo, sana natulungan ko man lang si nanay. Wala po akong silbi. Ni pagtulong sa kapatid ko. Hindi ko nagawa. Alam ko ang galit mo, bata. Alam ko ang takot mo. Alam ko rin ang pagmamahal mo sa kapatid mo at sa nanay mo. Ngunit anak, ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo ay hindi pangkaraniwan. Ang iyong nanay, siya'y napapaloob sa isang puwersa na hindi mo pa lubusang naiintindihan. Paano ko po matutulungan si nanay? May pag-asa pa po ba? Ang nanay mo, nagbabago man siya ng anyo, pero hindi pa huli ang lahat. Ngunit unti-unti siyang nadadala ng puwersang hindi makontrol. Kung tatagal pa, baka hindi na natin siya maibalik pa. Kaya mas mabuti na kumilos na tayo. Hindi pwedeng maging aswang ng tuluyan ang nanay ko. Kayo lang po makakatulong sa akin. Paano po natin siya may babalik, tatang? Kaya nga napadpad ka rito, Butchok. Nakita ko ang puso mo at alam kong handa kang ipaglaban ang nanay mo. Ngunit kailangan mong malaman, ang laban na ito ay hindi lamang lakas ng katawan. Kailangan ng talino, pangunawa, at pusong hindi matitinag. Ano po ang gagawin ko? Paano ko po siya may liligtas, tatang? Una, kailangan mong maging kalmado. Ang galit at takot ay nagpapahina sa iyo. Pangalawa, kailangan mong kilalanin ang kanyang pagbabago. Huwag mong tularan ang galit niya, ngunit huwag mo rin siyang hayaan na malugmok ka. Pangatlo, may mga bagay sa mundo na hindi mo pa nakikita. Ngunit ang talon na ito, ang tubig nito, ay may kapangyarihan. Kapangyarihan? Ano po ang kapangyarihan ng tubig na ito? Ang tubig na ito ay nakakagamot
nakakapigil ng pagbabago kapag ang nanay mo o sino man ay nadadala ng puwersa ng dilim. Ang tubig na ito ay pwede silang pabalikin sa katotohanan. Ngunit hindi basta-basta dahil kailangan ng lakas, tiwala at tapang. Gagawin ko po, Tatang. Kailangan ko pong iligtas ang nanay ko sa kahit na ano pong paraan. Tama! Ngunit tandaan mo, hindi ito magiging madali. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Kailangan mo ring magtiwala sa sarili mo. Ang puso mo, kahit bata pa, ay may lakas at paninindigan. Ngunit kailangan mong patatagin ang isip at damdamin mo. Opo, gagawin ko po, Tatang. Ang unang akbang, kailangang talunin natin ang aswang. Tatalunin natin si Mang Kaloy. Sunod, dalin mo ang nanay mo rito. Ngunit bago mo siya dalhin, kailangan mo maging handa sa anumang mangyayari. Ang pagbabago sa kanya ay mabilis at ang bawat galaw niya ay maaaring maging panganib sa iyo at sa iba pang mga tao. Pero Tatang, tutulungan niyo po ba ako? Tutulungan kita. Pero ang tunay na laban ay sa pagitan mo at ng nanay mo. Ikaw ang kailangan niyang makita at ang kailangan niyang maramdaman, ang pagmamahal at lakas mo. Kung kaya mo yon, sigurado may pag-asa pa na maibabalik natin siya sa dati. Nakaanda po ako, Tatang. Hindi ko po hahayaang mawala siya. Hindi ko hahayaang mawala ang nanay ko dahil sa kahayupan ng mga aswang. Mabuti. Ngunit maging maingat ka, bata. Ang mga nilalang na kagaya ni Kaloy at Sandro, hindi sila basta-basta. Matindi sila, mabilis, at puno ng galit. Hindi po ako matatakot. Nakaanda po ako. Huwag mong hayaang ang galit at takot ang humawak sa'yo. Huwag mong hayaang ang dilim ang manalo. At lagi mong tatandaan, kahit na anong mangyari, ang puso mo at ang pagmamahal mo sa nanay mo, iyon ang pinakamalakas na magiging sandata mo laban sa mga aswang. Hanggang sa pumasok na kami ni Tatay Guring sa maliit niyang kubo. Ngunit bago kami tuluyang pumasok, dinala niya muna ako sa harap ng pintuan at inilibot sa paligid. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga kamay niya sa aking balikat, sa sahig at sa mga pader, habang binubulong ang ilang salitang hindi ko lubos maintindihan. Parang panalangin o ritual. Ramdam ko ang kakaibang init at puwersa mula sa kanyang mga kamay. At sa bawat bulong niya, tila ba nababalot kami ng isang proteksyon laban sa anumang masamang puwersa na maaaring sumugod. Dito sa loob, ang lahat ng galit, takot at dilim ay hindi makakapasok. Sa loob ng kubo na ito, may katahimikan at lakas. Para saan po ginagawa niyong pagdadasal, Tatay Guring? Para masigurado kong walang sumunod sa'yo. At para ligtas ka sa mga nilalang na hindi mo pa nakikita, Butchok. Ang mundo ay puno ng puwersang hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Ang mga aswang, ang mga nilalang na naghahanap ng inosente, hindi basta-basta nakikita. Pero paano po nila ako matutuntun kung nakatakas na po ako? Hindi nila matutuntun ang tao na may pananggalang. Ang ginawa ko rito ay hindi basta-basta ritual lang. May enerhiya itong lumalaban sa galit at puot ng mga nilalang. Kaya nga bago ka pumasok, ginawa kong pagdadasal sa paligid mo. Pinrotekta ng saig ang pader at pati ang hangin na pumapaligid. Kaya po pala, parang kakaiba po ang hangin dito. Ramdam ko din po yung init at lamig ng sabay, para pong may puwersa na bumabalot po sa akin. Oo, ramdam mo ang proteksyon.
Ramdam mo ang hangin at lakas na ito dahil hinahanda ka nitong maging matatag. Hindi ka pwedeng pabayaan ng anumang galit o dilim. Kailangan mong maging handa sa lahat ng makikita mo sa labas. Pagkatapos sa ginawang ritual sa paligid, pumasok na si Tatay Guring sa loob ng kubo. Sumunod ako. Ang loob nito ay simple. Puno ng liwanag mula sa maliit na bintana at may kakaibang init. Ramdam ko na may katahimikan dito at kahit papano, parang humupa ang kaba ko. Sumunod ka sa akin, Butchok. Sinundan ko si Tatay Guring at tumungo kami sa isang maliit na silid sa loob ng kubo. Pagbukas pa lang ng pinto, agad akong sinalubong ng makapal na usok. Bahagya pa akong naubo. Halos hindi ko makita ang buong silid, ngunit ramdam ko ang kakaibang init at puwersa na bumabalot sa loob na parabang may buhay ang bawat bagay sa loob ng silid na yon. Ano pong ginagawa natin dito, Tatay Guring? Ipikit mo ang iyong mga mata at hawakan mo ng maigpit ang iyong kwintas ng katotohanan. Pagkatapos ay manalangin ka. Sinunod ko ang sinabi ni Tatay Guring. Ipinikit ko ang mga mata ko ng maigpit. Nang dahan-dahan kong imulat muli, isang kamanghamanghang tanawin ang bumungad sa akin. Maraming anting-anting ang nakasabit sa paligid. Bawat isa ay kumikislap at tila may sariling liwanag. Ang mga ito'y nakabitin sa kisame, sa mga dingding at sa bawat sulok ng silid. Para bang nagbabantay at nagbibigay ng kakaibang enerhiya sa buong lugar. Ramdam ko ang kakaibang puwersa na nagmumula sa bawat isa. Para bang pinapahiwatig nila na may kapangyarihan silang higit pa sa ordinaryo. Eto, isuot mo ang pulseras dito, Butchok. Huwag mo itong aalisin hanggat hindi natin tapos ang ritual at pakikipaglaban sa aswang. Tatay Guring, ano po ang kakayahan nito? Ang pulseras na yan ay hindi ordinaryo. Ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon. Isang uri ng enerhiya na makakatulong sa iyo sa laban na darating. Bukas, magkakaroon tayo ng ritual sa lahat ng anting-anting na nakasabit sa silid. At sa ritual na yon, ang kanilang kapangyarihan ay lalabas at mas lalo silang magiging malakas. Paano po nila ako matutulungan? Ang anting-anting ay mga tagapagtanggol. Hindi lang sila basta dekorasyon o pamana ng mga sinauna. May buhay at puwersa silang nakatago. At sa ritual na yon, mailalabas sa kanilang enerhiya para ipagtanggol ka at tulungan kang iligtas ang nanay mo. Ngunit tandaan mo, kahit gaano kalakas sa mga ito, ang tunay na lakas ay nasa puso mo. Opo, Tatay Guring. Handa na po akong gawin ang lahat kahit ano pa man po mangyari. Tama! Bukas, magiging simula ng totoong paghahanda mo. Huwag mong kalimutan, Butchok. Ang tapang, pagmamahal at determinasyon mo ang pinakamalakas na sandata mo. Ang anting-anting ay makakatulong lang sa iyo. Ngunit ikaw ang magpapasya kung paano mo ito gagamitin. Opo. Siya, sa ngayon, magpahinga ka na. Kinabukasan, sabay namin ni Tatay Guring hinintay ang pagdating ng alas 12 ng hating gabi. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isasagawa ang ritual. Tatay Guring, handa na po ba tayo? Oo, Butchok. Ngayong gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isasagawa natin ang ritual. Ang bawat anting-anting ay isasawsaw sa tubig ng talon at ang puwersa ng tubig ay magbubukas sa kanila. Ramdam mo ba ang lakas sa paligid? Ramdam ko ang malamig at malakas na simoy ng hangin na dumadaloy sa paligid. Parang humihinga ang buong kakauyan.
Ang tunog ng tubig ng talon ay parang musika na para bang bumubuo ito ng kakaibang enerhiya sa hangin. Opo, Tatay Guring. Ramdam ko po ang kakaibang lakas. Para pong may pumapaloob po sa akin. Maganda yan. Ngayon, isa-isa nating isawsaw sa tubig ang mga anting-anting. Isipin mo ang proteksyon, ang kapangyarihan, at ang pagmamahal mo sa nanay mo habang ginagawa mo ito. Dahan-dahan niyang binigay sa akin ang unang anting-anting. Isinawsaw ko ito sa malamig na tubig ng talon. Sa sandaling nahulog ito sa tubig, para bang may liwanag na bumalot sa paligid at ramdam ko ang kakaibang init sa kamay ko at sa pulso ko mula sa pulseras. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tubig ng talon, hayaan mong lumabas ang puwersa ng bawat anting-anting. Protektahan ang may dalang kabutihan. Iligtas ang inosente at palakasin ang puso ng nagmamahal. Isa-isang isinawsaw namin ang bawat anting-anting. Sa bawat paglubog ng mga ito sa tubig, ramdam ko ang lakas na bumabalot sa paligid. Tila pumapaligid sa akin at sa buong talon. Ramdam na ramdam ko po, Tatay Guring. Para pong bigla po akong lumalakas. Tama, Butchok. Huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng anting-anting ay makakatulong. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa puso mo. Kapag kinakailangan mong labanan ng dilim, ang pagmamahal mo at ang tapang mo ang magsisilbing sandata. Matapos ang huling anting-anting, tumayo si Tatay Guring sa gilid ng talon. Nakatingin sa liwanag ng buwan. Ngayon, Butchok, handang-handa ka na. Sa sandaling kailanganin mo, gamitin mo ang anting-anting. Huwag kang magdadalawang isip na gamitin ang lakas ng porselas. At higit sa lahat, gamitin mo ang puso mo. Ang nanay mo, kailangan kanya. At ang kapangyarihan ng anting-anting ay magsisilbing tulay para sa kanya at sayo. Tumayo ako, hawak ang pulseras at ang mga anting-anting. Ramdam ko ang buong paligid na parang buhay. Ang hangin, ang tubig, at ang liwanag ng buwan ay nakikipag-ugnayan sa akin. Alam ko sa sarili ko, simula ngayon, hindi na ako pwedeng matakot. Lalabanan ko ang aswang na si Mang Kaloy para sa nanay ko at para sa lahat ng inosente. Bukas, pupuntahan natin ang bahay nyo. Alam ko naroon lang din si Kaloy at ang nanay mo. Naghihintay sila sa pagbabalik mo. Ramdam na ramdam ko yon. Opo, haharapin po natin sila. Kinabukasan, maaga kaming gumising ni Tatay Guring. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang huni ng ibon at ang malamyos na simoy ng hangin ang naririnig. Maging ang malakas na agos ng tubig sa talon. Isa-isa niyang isinilid sa maliit na bag ang lahat ng gamit na kakailanganin namin sa laban kontra sa aswang. Mga anting-anting at ilang kakaibang bagay na puno ng enerhiya at proteksyon. Habang ginagawa niya yon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Ngunit ramdam ko rin ang lakas at determinasyon. Alam ko sa sarili ko, simula ngayon, wala nang atrasan. Handa na kami sa darating na labanan. Itong lubid na ito, magagamit natin ito na pangtali sa nanay mo kapag dinala natin siya rito. Siguradong hindi siya makakagalaw sa lakas ng lubid na ito dahil may dasal at basbas ba ito ng mga sinaunang antingero. At ito naman, Butchok, kunin mo itong punyal. Isaksak mo kay Kaloy. Pakiwari ko, magtatawag siya ng iba pang aswang. At ako nang bahala sa iba pa. Opo. Nagsimula na kaming maglakad ni Tatay Guring papunta sa bahay namin. Halos bawat hakbang namin ay sumasalubong ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit bago pa man kami makalapit sa bakuran, narinig ko ang malalim at mabagsik na atungal ng mga aswang. Para bang nagbabantang
umatake sa amin. Biglang sumalubong sa amin si Mang Kaloy sa kanyang anyong aswang na may matalim na pangil, maitim na balat at mga mata na pulang-pula. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad niya kaming sinugod. Hinanap ng mata ko si nanay, pero hindi ko siya makita. Maganda ka, Butchok! Tignan mo ang galaw niya! Opo! At talagang nagtawag ka pa ng alalay mo, Butchok. Akala mo ba, kahit dalawa na kayo, ay basta-basta nyo kaming matatalo? Hindi. Mga mahihina pa rin kayo. Wala pa kayo sa kalahati ng kakayahan namin. Huwag kang magpakampante, Kaloy. Dati na kayong namuno, pero naubos ko ang lahi nyo. Ngayon pa ba, nakakaunti na lang kayo? Tuso ka, Guring. Akala mo ba, ikaw ang maghahari? Nagkakamali ka. Hindi mangyayari yun. Mas lalong hindi mangyayari na ikaw ang maghahari dahil mamamatay ka na ngayon. Hinugot ni Tatay Guring ang maliit na baston sa kanyang dalambag. Nagulat pa ako dahil bigla itong humaba ng iwas-iwas niya. Butchok, tandaan mo, huwag kang matakot. Ang anting-anting at pulseras mo ang gagabay sa bawat takbang mo. Biglang sumugod si Mang Kaloy. Mabilis ang galaw. Ang kanyang mga pangil ay nakakatakot. Sabay-sabay na umalulong ang mga aswang. At sa isang iglap, biglang nagdilim ang paligid. Huli na kayo! Wala na kayong pag-asa! Hindi ka makakalapit, Mang Kaloy! Tatay Guring! Ngayon na! Tumayo si Tatay Guring sa tabi ko at mabilis niyang iniikot ang baston. Bumubuo ng liwanag na parabang kalasag. Ang mga aswang ay tila ba napatigil sa matinding liwanag at huminto sandali. Butchok, gamitin mo ang lakas ng pulseras at anting-anting habang sinusugod mo siya. Isipin mo ang pagmamahal mo sa nanay mo! Tumalon ako at hinahampas ang anting-anting sa dibdib ni Mang Kaloy. Ang liwanag mula sa mga anting-anting ay tumagos sa balat niya. Galit akong nilingon ni Mang Kaloy at balak pang itarak sa dibdib ko ang matatalim niyang mga kuko. Mabuti na lamang at dumaplis lang yun sa braso ko. Hindi niyo ako matatalo! Galit akong sinunggaban ni Mang Kaloy at sinakal niya ako. Nahirapan ako pero mabilis kong binunot ang punyal sa tagiliran ko at ibinaon yun sa kanyang kamay. Nasunog ng bagya ang kanyang balat. Tatay Guring! Tulungan niyo po ako! Tumutulong si Tatay Guring. Sinugod ang ibang aswang na kasama ni Mang Kaloy gamit ang kanyang baston. Bumubuo ng mga linya ng liwanag na pumapalibot sa mga aswang. Pinipigilan silang makalapit. Huwag kang matakot, Butchok! Lagi mong tandaan, ang pagmamahal at tapang mo ang pinakamalakas na sandata mo! Ang mga galaw ni Mang Kaloy ay mabilis, ngunit ramdam ko ang proteksyon at lakas mula sa pulseras. Unti-unti, nahihirapan na ang aswang sa liwanag at lakas na nagmumula sa amin. Hindi ko kayo papayagan na magwagi! Diablong buwang ka! Mamatay ka na! Itinarak ko ang punyal na ibinigay ni Tatay Guring sa akin sa tagiliran ni Mang Kaloy at isinuot ko sa leeg nito ang nakakasunog na anting-anting. Sumigaw siya sa sobrang sakit. Sa huli, si Mang Kaloy ay napilitan na umatras habang ang ibang mga aswang ay nasusunog at unti-unti nang nagiging abo dahil sa liwanag at enerhiya ng anting-anting at sa baston ni Tatay Guring. Magaling, Butchok! Ngunit tandaan mo ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan palakasin mo ang sarili mo para sa susunod. Dahil kakaharapin na natin ang nanay mo. Nasaan po kaya si nanay? Bakit hindi ko po siya nakikita? Gamitin mo ang kwintas ng katotohanan para malaman mo kung nasan siya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nang imulat ko ito, nakita ko
kung nasa nila dinala si nanay sa liblib na lugar. Agad naming pinuntahan yon ni Tatay Guring. Mag-iingat ka sa nanay mo dahil halos hindi ka niya na makikilala dahil sa itim na puwersa na nakabalot sa kanya. Parang natatakot po kong harapin si nanay. Parang hindi ko po kaya. Hindi ganyan ang turo ko sa'yo, Butchok. Pero kakayanin ko po para sa kanya. Nang marating namin kung nasan si nanay, laking gulat ko sa nakita ko. Hindi na siya ang nanay na kilala ko. Ang mukha niya ay malayong malayo na sa nanay ko. May mahabang pangil, matatalim na kuko, at itim na balat. Ramdam ko ang panganib sa paligid at alam kong hindi basta-basta makakalapit sa kanya. Laman! Dugo! Naaamoy ko! Nay, ako to si Butchok. Huwag niyo po akong sasaktan. Kailangan ko ng laman ng tao. Kakainin kita! Sinugod ako ni nanay. Buti na lamang, mabilis akong nahila ni Tatay Guring. Mag-iingat ka! Nay, ako po ang anak niyo. Hindi ko po kayo hayaang masaktan. Kailangan ko po kayong iligtas. Hindi! Ang laman mo, ang dugo mo, yun ang kailangan ko! Nay, ramdam ko po ang nanay ko na nasa loob niyo. Alam ko na nandiyan pa rin po kayo. Kailangan ko po kayong maibalik. Papatayin kita! Gagawin kita ang pagkain! Nay, hindi ko po hayaan na magapi ni Mang Kaloy o ng mga aswang na ito ang puso niyo. Ramdam ko po na nandiyan pa rin po ang mahal na mahal kong nanay. Ramdam ko ang galit at puwersa ng aswang sa katawan niya. Ngunit ramdam ko rin ang mahinang tibok ng nanay ko sa likod ng anyo ng halimaw. Hawak ko ang pulseras at anting-anting para iligtas ang aking ina. Inabot sa akin ni Tatay Guring ang matibay na lubid at kahit nanginginig ang mga kamay ko, ipinulupot ko yun sa katawan ni nanay. Nagpumiglas siya. Ramdam ko ang init ng balat niya, parang nagliliyab sa galit habang pilit kong hinahawakan ang dulo ng lubid. Sa tulong naman ni Tatay Guring, sabay naming hinila si nanay papunta sa talon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan at sa lakas ng agos ng tubig. Umaasa ako na sa talon na ito, matatapos na ang sumpa. Tatay Guring, sigurado po ba kayo na ito lang po ang paraan? Paano po kung hindi po ito gumana? Ito lang, Butchok. Kaya't magtiwala ka. Kung hindi natin ito gagawin, hindi na makakawala ang aswang sa loob ng nanay mo. Nakapulupot pa rin sa katawan ni nanay ang lubid na may mga nakasabit na anting-anting at halamang pinatuyo. Patuloy siyang nagpupumiglas at gumagaralgal ang boses na hindi na tunog tao. Nay, ako po to si Butchok. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po ang anak niyo. Nay, makinig po kayo sa akin. Sa tubig ng talon, diyan magsisimula ang pagbabalik niya. Ang tubig ng talon na yan ay banal, pinagpala ng mga ninuno, pero delikado dahil pwedeng kainin ng sumpa ang kaluluwa ng sino mang masasangkot. Kinuha ni Tatay Guring ang isang mangkok na gawa sa baon ng nyog. Sumalok siya ng tubig mula sa talon at nilagyan ng dinurog na ugat ng punong akasya at abo ng lumang papel na may orasyon. Sa ngalan ng liwanag, alisin ang dilim. Sa ngalan ng dugo, pawiin ang kasamaan. Butchok, halika, ilapit mo siya sa tubig. Opo, Tatay Guring. Esmeralda, kung naririnig mo pa ako, lumaban ka. Huwag mong hayaang kainin ka ng dilim. Sa isang iglap, nagsimulang umiyak si nanay. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit o dahil naririnig niya kami. Butchok! Butchok anak! Tulungan mo ako! Nay, nandito po ako. Hawak ko po ang kamay niyo. Lumaban po kayo, Nay. Huwag kang bibitaw, Butchok. Yan ang sumpa. Kailangan mailubog na sa ngayon. Sabay naming hinawakan ni Tatay Guring si nanay. Sa lakas ng agos ng tubig,
Halos matumba kami. Isinubsob namin siya sa malamig na tubig ng talon. Nagpupumiglas siya. Sumisigaw, pero tuloy-tuloy naming nilulubog ang ulo niya habang inuusal ni Tatay Guring ang orasyon. Nagliwanag ang tubig sa paligid namin. Ang katawan ni Nanay ay nagsimulang manginig at sa bawat pag-ahon ng ulo niya ay lumalabas ang itim na usok na unti-unting tinatangay ng hangin. Tatay Guring, ano po nangyayari kay Nanay? Lumalaban siya. Huwag kang matakot. Konti na lang. Ilang saglit pa, biglang huminto ang paggalaw ni Nanay. Ang tubig sa talon ay umagos na rin ng marahan. Dinala namin si Nanay sa pangpang at dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Bumalik na uli sa dati si Nanay. Butchok! Butchok, anak! Nay, salamat po! Akala ko tuluyan na po tayo magkakahibalay. Napaupo kami sa gilid ng talon. Si Tatay Guring ay nakatingala sa langit na para bang nagpapasalamat. Tapos na, Butchok. Nalabanan ng nanay mo ang sumpa. Pero tandaan mo, hindi nawawala ang dilim. Natutulog lang. Bantayan mo siya. Bantayan mo at sarili mo. Maraming salamat po, Tatay Guring. Tapos na ang laban, pero alam kong marami pa rin akong kakaharapin sa buhay. Hanggang dito na lang po ang aking istoryang kababalagan. Ngayon ay tahimik at payapa na po akong nakatira sa probinsya ng asawa ko sa Davao, kasama ang aking asawa at mga anak. Isa na rin akong hilot, yung mga taong tumutulong sa mga nanganganak. Si Nanay, 3 taon na mula nang siya ay pumanaw. Sa tuwing naaalala ko siya, bumabalik sa isip ko ang mga gabi ng takot, pakikipagpambuno sa mga aswang at pag-asa. Si Tatay Guring naman, matapos ang pakikipaglaban namin sa mga aswang, ay umalis na rin sa aming probinsya at tumira sa anak niya sa Dumaguete. Doon daw siya maghahanap ng kapayapaan. Sa ngayon, masaya ako. Marami akong natutunan sa mga nangyari. Isa sa pinakamahalaga ay ang walang mas makapangyarihan kaysa sa pagmamahal, gaano man kadilim ang paligid, sapagkat sa dulo ng bawat bangungot, pagmamahal pa rin ang ilaw na magbabalik sa atin sa liwanag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.